Ay makakausap naman natin ang kinatawa ng ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila at ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, si Representative Joel Chua. Congressman, welcome back po. Good morning. Good morning, Kong. Hi, good morning Doris and Christian at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Opo, Kong, may development kanina sa atin dyan sa Kamara na may inihain na po na panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Unang tanong po, tatanggapin na po ba ito agad ng Kamara? Kasi di ba sa Biyernes pa po dapat yung mag-expire yung one-year ban rule. Alam nyo, yung ito pong latest ruling ng Korte Suprema, itong January 28 ruling, nagkaroon po ng conflict doon po sa unang desisyon nila. Kasi doon po sa unang desisyon, kung maalala po ninyo, nakalagay doon, sinasabi ng Korte Suprema, dapat February 6 lamang po pwedeng mag-file. Tama po ba? Opo. Pero dito po sa latest ruling nila, binago po nila yung bilang ng session days. Ginawa po nila na calendar days. Kaya umiksi po, kaya po lumalabas po, nung January 15 po pwede na pong mag-file. Kaya po, since ito pong desisyon po nila, inilabas lamang nila ng January 28, kaya ito po yung nagiging sitwasyon ngayon. Ang problema, hindi naman po nila nilinaw kung yung unang ruling na sinasabi nila ay inaamyendahan po nila. Opo, at kung kaugnay niyan, mabilis lamang po na maipapasok tayong flash report kaugnay po nitong pinag-uusapan natin. Standby lang po saglit, Kong. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Flash report ulit mula sa Kamara kay Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pamanong update? Yes, Christian, sa ngayon nga ay formal nang naihain ng House Makabayan Block itong unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ngayong taon. Ito nasa labas na ngayon yung Makabayan Block kasama sina dating Congresswomen Arlene Rosas at ngayon ay nandito sila sa harap ngayon at magbibigay sila ng press con. Pero kanina nga nakita din natin doon sa tweet ni Bayan President Nato Reyes na nakapanumpa sila sa harap ni House Secretary General Sheloy Garafil at magbibigay sila ng press con maya-maya lamang. Christian? Okay, maraming salamat Pamela Vasquez. Bigyan mo kami ng update maya-maya. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Balikan natin si Congressman Joel Chua. Kung mukhang ayun po, mukhang tinanggap po na i-file yung panibago pong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ano po ang napag-uusapan natin dyan sa Kamara? Paano natin to i-handle ulit ngayon na may panibago pong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente? Well, sa ngayon, syempre, unang-una, meron pa namang 10 session days para ito ay i-refer sa ipasok po sa order of business. Sa ngayon, nandun pa lamang po tayo sa isang sitwasyon kung saan dalawa po yung lumalabas na desisyon ng Korte Suprema, yung sa February 6 at yung isa, eto nga po, yung latest ruling. So, sa ngayon, syempre, hindi naman po natin po pwedeng tanggihan yan. Yan pong mga impeachment complaint na ifa-file. Kaya lahat naman po nakahanda naman po tayo. At expected naman po natin na may mga magfa-file. May expect ba natin kung na agad na po itong aaksyonan ng Kamara? Kasi kung matatandaan po natin last year, ang ipinambala po ng mga senador sa mga kongresista noon ay ano daw po kasi ang tagal inupuan ng mga naunang i-final na impeachment. Hindi inakyat agad sa kanila. Hindi agad tinalakay, hindi agad na ipasa. Kaya parang hindi rin sila, ayaw din nilang magpamadali nung time na yon. Pero this time, Kong, ano na magiging diskarte ba natin? Hindi pa po namin napag-uusapan yan. Pero dahil nga po dito sa latest ruling, binago po kasi yung session days Kaya yung interpretation, kaya dapat ito ma-aksyonan within 10 session days po, base po sa calendar days. Opo. Ay, nagugulumihanan lang ang ilang tao kung ano. Kasi ito, impeachment laban kay Vice President Duterte. Pero mayroon din nakatakda o naihain na ba yung impeachment complaint naman laban kay Pangulong Marcos. Paano maisasalansan yan ng Kamara? Well, ngayon po yung unang araw. Kung mamayang 10 o'clock po, meron po kaming committee hearing sa Committee on Justice para po
talakayin yung impeachment complaint po ng ating Pangulo. Okay. So hindi po yung kay Pangulong Marcos i-consolidate po ba yung mga kaso against him o isa-isa po yan? Dalawa po yun eh. Dalawa lang naman po itong kaso. Oo. So mamaya po titignan po natin kung paano po ito in-arrange ng chairperson ng Committee on Justice. So hindi pa rin natin alam kung ang uunahin na talakayin ay yung laban kay VP Sara or laban kay Pangulong Marcos? Hindi, kay Pangulong Marcos po muna yung tatalakay mamaya. Dahil yung kay VP Sara, hindi pa naman po ito na i-refer. Hindi pa naman po ito inailalagay sa order of business at hindi pa po ito na i-refer sa Committee on Justice. Ayun. Mamaya po sa magiging start po nung sa hearing ng sa impeachment complaint kay Pangulong Marcos, nandun kayo mamaya, Kong? Nandun po tayo dahil tayo po ay miyembro ng Committee on Justice. At ano po ang inaasahan nating senaryo mamaya, Kong? Ini-invite na ba agad ang presidente o ang kanyang legal team? Ano po ang magiging situation mamaya? Ano ang takbo? Oo. Mamaya po, tatalakayin pa lamang po yung sufficiency in form. Insofar as the sufficiency in form, kung meron pong kung sufficiente po yung form ng dalawang impeachment complaint na pinasa po laban po kay Presidente. Oo. Diyan, pasok na rin po ba dyan kung sa tatalakayin yung mamaya, yung fourth with? Hindi po, bali titingnan lamang po kung ano kung sapat po halimbawa po, kung ito po bang sinampa ay verified, kung ito po bang isinampa ay may endorsement ng Kongreso, ng congressman. So, yung form lamang po ang titingnan mamaya. Ang dami palang proseso, no? Kasi, syempre po, kung partner, yung mga tao na iinip na, parang bakit eto na naman tayo, pero may mangyayari ba? Ano ba ang aasahan natin na resulta dyan? Kung meron man. So, kung ano po ang masasabi nyo, Kong, dun sa mga tao na, medyo naiinip na at parang... Gusto agad kasi action agad eh. Oo. Kasi may proseso po talagang sinusunod eh. At ito naman po ay nakabatay sa ating rules. Hindi naman po pwedeng desisyonan dahil ang una-una po titignan muna dyan kung sufficiente sa form at saka sa substance. Kung wala naman pong laman yung form, may depekto ang form o may depekto ang substance, hindi po pwedeng ituloy. Pero kung ito po ay sufficiente, doon po iseset yung hearing at iimbitahan po yung mga dapat imbitahan. So yung mamayang 10 o'clock, Kong, puro kayo mga kongresista pa lamang po muna ang maghaharap-harap at mag-uusap-usap po dyan. Wala pa pong representatives from Malacanang or sa parte ng presidente. Wala pa po. Ang nandoon po yung mga naghaing po ng reklamo, yung mga endorser po nandoon. Okay. Gaano po katagal aabutin yung ganyang, yan yung pinakaunang proseso? Depende po, kung marami pong magtatanong, medyo matatagalan po tayo. Pero kung hindi naman po, kasi form lang to, mas madali to eh. Kung kukumpara sa substance, siguro dun sa substance, dun tayo medyo magtatagal. Okay po. Good luck, Kong. At hingin kami ng update ulit po kapag natapos itong araw natin sa pagtalakay po dyan sa impeachment laban sa Pangulong Marcos. Salamat po, Kong. Thank you. Thank you, Kong. Tingin ko live naman po to eh. Apo. Kaya pwede po ninyong panoorin. Salamat, Kong. Thank you. Maraming salamat. Good luck. Si Congressman Joel Chua mula po sa 2nd Distrito ng Maynila at ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability.